Magbubukas ang pelikula sa kusina ng Centurion Trust Bank, kung saan kumukuha ang assistant manager na si Ed Mas. Kanyang kape. Tila siya ay humaharap sa ilang trauma habang ang mga kidlat ng putok ng baril ay kumikislap sa kanyang isipan. Gayunpaman, ibinalik ni Ed ang kanyang sarili sa realidad at naghahanda para sa isang abalang araw sa hinaharap. Saktong pagpasok niya sa main hall. Pumasok din si Detective Lugger. Idineposito ng huli ang kanyang sweldo sa isang savings account at mabilis na bumalik sa kanyang trabaho. Parang normal ang lahat. Sinusubaybayan ng mga security guard ang sahig, pinangangasiwaan ng mga clerk ang mga papeles. At naghihintay ang mga customer sa kanilang turn. Nabatid din na umaalabang apoy sa kalapit na pabrika. Ito ang dahilan kung bakit maririnig ang mga tunog ng sirena mula sa mga lansangan sa labas. Di nagtagal, tinawag ng manager ng bangko ang isang dalagang nagngangalang Leia sa kanyang opisina. Nandito pala siya para mag-interview para sa post ng isang teller. Ang kanyang resume ay naglilista ng trabaho sa malalaking korporasyon, ngunit may gap sa kanyang kasaysayan ng trabaho. Ipinaliwanag ni Leia na siya naglakbay ng husto at nagturo ng Ingles sa mga bata sa isang parokya sa Mexico, pero dahil sa kamag-anak, kasigasigan, kinailangan niyang bumalik at ngayon ay nagsisikap na makakuha ng trabaho. Sa labas ng main hall, may kasamang babae. Ang isang teardrop tattoo sa kanyang mukha ay nagsimulang lumikha ng isang eksena. Sinusubukan ng isang nasa katanghaliang gulang na teller ang kanyang makakaya. Kontrolin ang sitwasyon, ngunit ang babae ay lalong nagiging pag-alit. I-raid ang bangko para sa paniningil ng mga iligal na parusa. Samantala, ang manager, na hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas, nagpatuloy sa panayam. Ipinagtapat niya kay Leia na noong nakaraang taon ay mayroon silang 3 teller. Umalis sa trabaho. Ang ilang mga empleyado ay tila nag-iisip na ang bangko ay pinagmumultuhan tulad ng kanilang nakita o narinig. Nakakatakot na mga bagay. Sa sandaling ito, ang head teller, si Susan Cromwell ay humaharap sa nakakagambalang bisita. Itinuro niya na ang babae ay hindi kahit isang kliyente ng kanilang bangko. Kaya lang, 3 bumbero. Pumasok sa gusali at i-lock ang mga pinto mula sa loob. Tumango si Leia sa galit na bisita na biglang pag-atake sa security guard. Siya ay bumagsak mula sa isang malakas na suntok sa mukha, at lahat ay nagpupumiglas. Unawain ang kaguluhan. Bumunot si Leia ng baril at sinabihan ng assistant manager na sumunod. O kung hindi, puputulan niya ang kanyang ulo. Malinaw na ang isang detalyadong plano sa pagnanakaw sa bangko ay isinasagawa na ngayon. Gayunpaman, nakikita lamang ng gwardya sa pangunahing pinto ang customer na marahas sa isa security guard, kaya nakipag-ugnayan siya sa mga lokal na awtoridad sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie at mga relay na mayroon doon. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan sa bangko ng Centurion Trust. Nagmamadali siyang pumunta sa counter, kaya lang pinatumba ng malamig ng isa sa mga bumbero. Samantala, ang nakakagambalang bisita, na lumabas na kapatid ni Leia na si V, nangongolekta ng mga telepono mula sa mga bihag. Ang pangalawang bumbero na si Cyrus ay nag-spray sa mga security camera. May pintura. Ito ay kapag ang lokal na pulis ay makipag-ugnayan sa security guard, na gumawa ng distress call. Kanina, ngunit ang ikatlong bumbero, na nagngangalang Michael, ay pinilit ang gwardya na tiyakin sa kanila na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Gayunpaman, si Detective Lugger, na naka-duty sa isang kalapit na lugar, nagpa siya na suriin ang bangko. Papunta na siya nang biglang naglabas ng tagpi-tagpi ang kanyang radyo. Hindi malinaw na mensahe. Ito ay tinig ng isang tao na nag-uulat na may nagaganap na pagnanakaw sa Centurion Trust Bank. Ang unang bumbero, na ang pangalan ay Kramer, ay nag-utos ng mga teller na buksan ang vault. At kung hindi, sasabihin niya ang mga bagay na racist. Nag-aalinlangan sila sa una, ngunit sa huli ay pumayag na gawin ang sinabi. Samantala, sa bulwagan, sinubukan ng tagapamahala ng bangko na tumakas, pero mabilis siyang nabaril sa tuhod. Nagsisimula siyang dumating at sumigaw sa sakit, na pinilit na kumatok si Michael. Wala siyang malay. Pagkatapos ay tinanggal ni Michael ang kanyang maskara at sinimulang bihisan ang sugat habang humihingi ng paumanhin. Ang biktima, bumalik sa vault, sa wakas si Susan. Binubuksan ang malaking safe, para lamang ipakita na naglalaman ito ng maliit na halaga ng pera. Galit na kinuha ang pera, lumabas sa bulwagan,
at sumisigaw na mayroon lamang $70,000 dito. Lahat ng magnanakaw ay dismayado sa paghahayag na ito. Inilagay nila ang kanilang buhay sa panganib at nasaktan ang mga tao. Para sa napakaliit na halaga ng pera. Si V at ang iba ay ayaw umalis ng walang laman. Kamay, habang abala sila sa pagtatalo. Isang hostage ang hindi inaasahang nag-alok ng kanyang tulong. Nagpakilala siya bilang ang assistant manager at sinasabing alam niya ang bangko sa labas. Upang patunayan ang kanyang sinseridad, ang lalaki, ipinapakita ang lokasyon ng isang pindutan ng emergency alarm at pinapayuhan silang huwag paganahin ito ng mabilis. Sabi niya, na kung ang pang-araw-araw na database ng transaksyon ay hindi na-verify gamit ang PIN ng manager, ang alarma ay ma-activate. Nangako siyang tutulungan ng mga magnanakaw kung matiyak nilang walang ibang masasaktan. Lalong desperado na pumayag si V at tinanggal ang bag sa ulo niya. Ito ay ipinahayag na ang tao ay Ed Mas, ang parehong tao na nakita namin sa unang eksena. Kasunod nito, mabilis na hindi pinaganya ni Ed ang alarma at kahit na ipinapakita ang lokasyon ng karagdagang cash. May vault daw. Itinayo mga 60 hanggang 70 taon na ang nakalilipas sa basement. Inaangkin ni Ed na naglalaman ito ng 6 na milyon na pera at iniabot pa nga sa kanila ang mga susi sa pintuan ng basement. Ilang sandali pa, pumunta sina V at Kramer sa basement, na nagtuturo sa iba na subaybayan sila sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Ayon sa kanilang plano, si Michael ay bababa din mamaya sa basement. Siya ang may tungkuling gumawa ng butas sa bangko, sewage pipeline, na magsisilbing ruta ng kanilang pagtakas. Sa ngayon, inihatid ni Leia si Ed sa isang hiwalay opisina kung saan maaari niyang obserbahan ang mga surveillance monitor. Nakarating din sina V at Kramer sa basement at hanapin ng pinto patungo sa lumang vault. Sa likod sa itaas, nilock ni Michael ang lahat ng mga hostage sa bagong vault at nagbabantay sa sarili. Ang lahat ay nananatiling tahimik ng ilang sandali, ngunit sa lalong madaling panahon ang mga hostage magsimulang maging hindi mapalagay. Si Susan ang unang nagsalita, nakikiusap na ihatid siya sa banyo sa ibaba. Pansamantala, natuklasan ni Kramer at V ang vault, na isang malaking metal na pinto na nilagyan ng mga kandado ng gulong. Inamin ni Kramer na aabuti ng hindi bababa sa 20 minuto upang masira ito. V kaya humakbang palayo sa galugari ng basement habang nagsisimula siyang magtrabaho sa pinto. Biglang nag-start ang mga ilaw ng building. Upang kurap, ngunit walang masyadong nagbibigay pansin doon. Hiniling ni Leia kay Cyrus na bantayan si Ed habang sinusuri niya ang iba pang mga hostage. Sumilip din siya sa labas at napansin niyang nakaparada ang mga sasakyan ng pulis sa harap ng bangko. Samantala, ang mga escort ni Michael ay nananahi sa banyo at sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Sa pakikipag-usap, ngunit siya ay masyadong kinakabahan upang makipag-usap sa kanya at nakatayo lang sa malapit. Sa basement, si Kramer ay masigasig na gumagawa sa pintuan ng vault at nagsimula itong magbunga. Si V naman, nag-e-explore pa siya sa basement nang may mapansin siyang parang tao sa isa sa mga lumang storage room. Ibinabalik ni Michael si Susan sa bagong vault nang makita siya ni Leia. Pinagalitan siya nito sa paglihis mula sa plano at inutusan siyang manatili sa schedule. Bumaba si Michael sa ibang bahagi ng basement upang maputol sa pipeline para sa kanilang ruta ng pagtakas. Pagbaba niya, naabutan niya si V na mukhang naliligalig sa isang bagay. Ibinunyag niya na may nakita siya o isang tao sa ibaba na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Umakyat si V, iniwan si Michael upang ihanda ang kanilang paraan ng pagtakas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Cyrus ang namamahala sa pagbabantay sa mga bihag habang sinusubaybayan ng magkapatid na babae ang pag-unlad ni Kramer. Sa basement, mukhang matagumpay niyang na-unlock ang vault, ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Napansin ni Kramer na papasok na sa vault ang dalawang figura na may maruruming bag sa ibabaw nila. Mga ulo sa corridor. Ang bilang ng mga figure sa harap niya ay dumarami, tulad ng pagkutitap ng mga ilaw, lalong tumindi. Sa kabilang banda, sina Leia at V na nakamasid sa monitor ng surveillance. Nasaksihan ang ibang eksena. Wala silang makitang iba, kundi si Kramer, na ngayon ay mukhang hinahanap. Kanyang sandata. Ang mga kapatid na babae ay nanunood sa katakutan, habang si Kramer ay kinaladkad sa isang lumang silid ng imbakan. Michael, na nasa basement din,
ay narinig ang kanyang nakakadugo na hiyawan pagkaraan ng ilang sandali. Nalilito kung ano nangyayari, hiniling ni Leia kay Cyrus na bilangin ang bilang ng mga hostage. Muling kumikislap ang mga ilaw, at sumara ang pinto ng bagong vault. Nangangahulugan nito na ang mga hostage pati na rin si Cyrus ay ngayon nakulong sa loob. Habang sinusubukang buksan ito ng dalawang kapatid na babae, nagsimulang makakita ng kakaiba si Cyrus sa loob ng bagong vault. Napansin niya ang isang taong nakasuot ng puting maskara, kasama ng mga bihag, na nag-udyok sa kanya na kunin ang kanyang baril. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga bihag at maruruming bag ang lumitaw ng wala saan, at sumulong sa kanya. Ang taong naka-white mask saka itinutok ang shotgun sa bibig ni Cyrus. Katulad nito, sa basement, ilang hindi kilalang figure ang nagsimulang paulit-ulit na saksakin si Kramer. Ang mga multong ito ay may mga baril at kutsilyo. Sa main hall, muling bumukas ang mga ilaw, at sa wakas ay nagawang buksan ni V ang pinto. Leia, sa kabilang banda, pumunta upang tingnan ang bagong vault, at may nakitang kakaibang tanawin. Si Cyrus ay wala kahit saan, ngunit ang mga hostage ay nakaupo ng eksakto tulad ng dati. Bumalik sa basement, natuklasan ni Michael na nakatali si Kramer sa isang upuan, na brutal na dinilat ang kanyang mga mata. Nagsusumamo daw siya sa isang tao, nagmamakaawa sa kanila na huwag gumawa ng isang bagay. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bigla niyang kinuha ang kanyang drill. At nabutas ang sariling bungo. Sa itaas, kaharap ni Leia si Ed, nang biglang tumunog ang telepono. Sumagot siya, at hinihiling ng Detective Lugger, na nasa kabilang panig, na makipag-usap sa sinumang namamahala. Sumagot si Leia na iiwan niya ang lahat ng mga hostage sa loob ng 30 minuto kung walang gagawing kalokohan ang pulis. Pagkatapos ay sinubukan niyang tukuyin kung sino ang. Kasunod nito, pumunta si Leia kay Susan, at nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari sa basement. Gusto niyang malaman kung ito ay isang bagay na supernatural, o isang bitag lamang, bagaman nag-aalangan sa una. Susan sa huli nagbukas, at nagkwento ng isang insidente mula 1982. Malamang, sinubukan ng isang baliw na lalaki, upang pagnakawan ng bangko, at i-hostage ang lahat ng empleyado ng ilang araw. Ngunit tumanggi ang mga pulis na sumunod sa kanyang mga kahilingan, at ginawa ng magnanakaw ang mga empleyado na barilin ang isa't isa. Simula noong pangyayaring yon, walang pumupunta sa basement ng bangko, kahit ang mga security guard. Obviously, ayaw ni Leia paniwalaan ang kwento at nagbabantang papangitin si Susan. Ang tense na sandaling ito ay naputol ni Michael, na tila napailing. Sabi niya kay Leia, tungkol sa pagkamatay ni Kramer, at iginiit na umalis sila sa lalong madaling panahon, dahil may mali dito. Bangko, sa sandaling ito, lumilitaw din si V na may dalang bag na puno ng pera. Mabilis na ipinaalam sa kanya ni Leia ang tungkol kay Kramer, kamatayan, at ang presensya ng pulis sa labas. Pagkatapos ay sinuri niya ang pera, ngunit nakakagulat, nalaman niya yon bawat isa. Ang isa sa kanila ay mula noong 1982. Napagtanto na ang sitwasyon ay hindi na makontrol. Si Leia ay nagtatanong sa gwardya. Siya ay sinusubukang unawain ang senaryo sa labas, at kung ano ang susunod na gagawin ng pulis. Pero payo ng guard sa kanya upang palayain ang mga hostage, at iligtas ang kanyang sarili. Samantala, bumalik si Michael sa basement, at tinatapos ang pagputol sa pipeline. Tinatapos niya ang kanyang trabaho nang biglang may narinig siyang tao sa malapit. Umiiyak para humingi ng tulong. Si Michael ay nagmamadali patungo sa tunog at natagpuan ang isang nasugatan na babae sa sahig, ngunit bigla siyang nag-transform sa isang sunog na bangkay at lumapit sa kanya. Isang takot na takot, si Michael ay walang pagpipilian kundi ang tumakas mula sa lugar. Maya-maya, bumaba si V at nakita si Michael. Pagbuhos ng gasolina sa sahig. Nakiusap siya sa kanya na tumakas sa bangko, ngunit tumanggi na iwanan ang kanyang sarili. Sa itaas, sinabi ni Ed kay Leia na ngayon ay mapipilitan ang mga pulis na pumasok. Nakiusap siya sa kanya na palayain ang lahat ng mga bihag, at sa halip ay nakakagulat, si Leia ay obligado. Inilabas niya ang assistant manager at inabutan siya ng kutsilyo para palayain ang iba pang mga hostage. Kinuha ni Leia ang bag ng pera at tumungo sa basement. Pinakiusapan siya ng bank security officer na huwag bumaba doon, ngunit hindi niya pinansin. Kanyang mga babala,
Di nagtagal, sinugod ng mga pulis ang gusali at pinaputukan ang tumakas na si Leia. Nahulog siya. Sa hagdanan, nasugatan ang kanyang binti, ngunit nagpapatuloy patungo sa pipeline. Sa kabilang banda, lahat ng mga bihag ay tumakas, maliban sa assistant manager, si Ed, na tahimik na nakatayo doon. Habang papalapit si Leia, ang pagbukas ng tubo, bigla niyang narinig ang boses ni Michael at tumungo sa lumang vault, ngunit nagsimula ang mga pinto upang isara, at ngayon ay nakulong siya sa ilang mga multo, na may maruruming bag sa kanilang mga ulo. Kapag tila nawala na ang lahat ng pag-asa, dumating si Michael sa tamang oras para hilahin siya palabas. Siya noon, sinabi sa kanya na tumakbo at manatili sa likod upang pigilan ang mga multo. Sa kasamaang palad, bago makapasok si Leia sa ruta ng pagtakas, inatake siya ng lalaking nakasuot ng puting maskara at marami ibang multo. Pagkatapos ay nilalaro ni Michael ang kanyang huling trick. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili at pinag-alab ang kabuuan. Nakapaligid na lugar, nagbibigay ito kay Leia ng sapat na oras upang ligtas na makatakas sa pipe. Ang eksena, pagkatapos ay biglang lumipat sa susunod na araw, habang nagmamaneho si Leia sa isang maruming kalsada. Nakikinig siya ng radyo, ulat tungkol sa armadong pagnanakaw at sunog sa Centurion Trust Bank. Ang ulat ay nagsasaad na namatay ang lahat ng sangkot na tulisan sa lugar. Maya-maya pa ay itinigil niya ang kanyang sasakyan sa daan at sinundo ang kapatid niyang si V. Elsewhere at the police station. Ipinagpapatuloy ni Detective Lugger ang kanyang pagsisiyasat. Sinusuri niya ang footage ng pagkamatay ng magnanakaw kung saan sila lang ang nakikita. Walang makakaya. Pansamantala, nasira ang sasakyan ni Leia, kaya napilitan si V na suriin ang makina. Ang mga kapatid na babae ay trying to figure out what's happening nang biglang hawakan ng lalaking nakamaskara si V mula sa likod. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panunood.